Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Ito po yung ating panibagong video regarding dito sa aking mga alagang hito dito sa drum. Ang ginagawa ko po ngayon ay full drain ko po itong aking tubig dito sa drum para po mapalitan ng tubig dahil sa sobrang dumi na po nito. Kailangan din po kasi nating mapalitan o mapanatiling malinis ang tubig na nilalangoy ng ating mga isda para po hindi magkaroon ng mortality o ang pagkamatay ng ating mga lagang isda. Makikita nyo, yan po, tuloy-tuloy pa rin po yung under ng aking aerator para hindi po ganong may stress mga alaga ko. Ito, yung laman nito is nasa 200 pieces po. Hanggang sa ngayon, ika-anim na araw ay wala pa pong mortality na itatala. Medyo masama pong panahon ngayon. Yan, nakikita nyo, umuulan. Kapag ganito pong umuulan is hindi po natin sila gano'ng pinapakain. Kasi pag umuulan po, makakuan po yung panunaw po nila na nabubundat ba, kumbaga, yung patio. Hindi po natutunawan pag ganitong malamig po ang panahon. Kaya minsan po kapag ganitong tag-ulan, malamig ang panahon is isang dalawang beses lang po pinapakain. Bali, ang gagawin ko po ngayon ay lilipat ko po itong pwesto ng aking drum. Kaya mo. Na siyang kinalalagyan ng aking mga lagang hito. Dahil natutuluan po ito ng tubig ulan. Saan mo ilalagay? Kasi po yung tubig ulan po is mataas po ang kanyang acid content. Kaya kailangan ko pong ilipat. Mas malaki pa sa'yo yung binubuhat mo. Ngayon at nabuli pa ako ng aking taga-video. May baldat kagaya man ah. Pansamantala dito ko muna siya ilalagay sa gilid ng aming bahay dahil hindi siya na uulanan dito. At sa tabi naman niya dito ko isa-set up yung aerator. Bali nagpatong-patong ko lang po yung apat na gulong at diyan ko po ibabaw yung aerator na ng aking mga isda. Bali yung aerator ko po, sa mga hindi pa po nakakaalam, na ginagamit ko ay yung Hilaya CP60. Ito ay AC/DC na kapag nawalan po ng kuryente ay pwede aandar pa rin po gamit ang baterya sa loob. Magagamit mo po itong aerator ng 8 oras kapag wala pong kuryente. At pwede mo rin po siyang palakasan or pahinaan. Andito po mamaya papakita ko sa inyo yung lever niya dun sa controller ng kanyang hangin. Ayan po, at sinisimulan ko na po siyang lagyan ng panibagong tubig. Yan. Para po hindi na po may stress yung mga alaga kong hito. Tatanggalin ko po muna itong aerator at may nakita akong namatay. Nandaganan natin ng bato kanina nung inaayos ko itong hose ng aerator. Dahil naglagay po ako ng bato dito sa hose para ito ay lumubog. Natamaan po ata. Ayun. Ayun. Nasa ilalim na. May namatay pong isa. Pero sa kabuuan po ay wala pa po akong mortality na itatala dito. Ito po ay aksidente lang kaya namatay dahil nadaganan ng bato na pabigat ng aking hose para ito ay lumubog. Yan, hanapin ko lamang po ito at mahirap din pong mabulok ito sa ilalim dahil ito ay pagmumulan ng ammonia sa tubig
na ikinamamatay din po ng mga alaga nating isda. Ang pinapakain ko po dito sa mga alaga kong hito ay pure feeds po. At ang aking pinapakain ay ang pre-starter feeds. Buhay pa siya. Ayan, ito po at nakuha ko na. Oh, tama yung ulo. Ito po. Nahilo lang yan. Yan po lang po ang aking naitatalang mortality. Ihali mo na. Nang dahil sa aksidente. Ano ba to? Mukhang natamaan po sa ulo. Kaya po ito ay namatay. Gambot na jobot mo. Ayan, tutuloy ko lamang po yung aking paglalagay ng tubig o panibagong tubig dito sa aking mga alagang hito. Ayan. Maganda po kasi na mapalitan din natin ng panibagong tubig itong mga to para po, yun nga po, para maiwasan natin ang mortality. Lagay mo na yung Pagkatapos ko po malagyan ng tubig, ay lalagay ko na din po itong aking aerator hose na labasan ng hangin. At dinadahan-dahan ko lang po ito at baka mamaya ay madaganan na naman ang aking mga isda. Yan, pagkatapos ko may setup, pwede nang paanda rin ng aking aerator. Yan po, kita nyo naman, yan po ay nasa mahinang level pa rin po yan, yung hangin na lumalabas po dyan. Pero kita nyo naman po ay malakas na po ito. Kayang-kaya nyo na pong supplyan ng hangin itong buong drum. abutin ko. Pagkatapos po nyan ay susubukan ko na po silang pakainin gamit po ang pre-starter feeds. Ito ay isang floating feeds. Mga ilang araw lang po ay pwede na rin po akong magpalit ng starter feeds. Yun din po ay isang floating feeds. Ang kagandahan po kasi ng floating feeds, nakikita mong nakukonsume nila yung pinapakain natin. Yan, kita nyo naman masisigla ang aking mga lagang hito. Kung umabot ka na po sa video ito, paki-like and share naman po ang aking video and pa-subscribe po sa aking channel para po laging updated sa aking mga panibagong video. Maraming salamat po and God bless.